Plano ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources na palawakin ang mga minahang bayan. Yan ay para raw makinabang naman ang mga mahihirap na residente sa mining industry. Kailangan lang daw bumuo ng kooperatiba para sa ligtas na pagmimina at tamang pagbabayad ng buwis. Base sa datos ng DENR, nasa 3 to 400,000 na mga mahihirap na minero ang nagbubuwis buhay sa mga patagong minahan. May report si Mark Salazar. Matapos ipasara ang higit sa kalahati ng mga large-scale mining sa bansa, plano ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapalawak naman sa mga minahang bayan o yung small-scale mining na mga lokal na residente raw ang makikinabang. 3 days ago, I took a chopper and then I went to Benguet Corp because there's a big small-scale mining community there. And in that area, I have decided there they can do Minahang Bayan because their mining is the traditional one. And then it's they do tunneling. And I think if guided in the right way, that whole place can be a Minahang Bayan and an ecotourism zone. Kailangan lang daw magbuo ng mga kooperatiba ang mga maliliit na minero. At ang kooperatiba ang sisigurong may kakayanan sila para sa maayos at ligtas na pagmimina at tamang pagbabayad ng buwis. Sa ngayon, meron lamang 5 minahang bayan sa bansa ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Ayon sa DENR, may 300 hanggang 400,000 na mahihirap na minero ang nagbubuwis buhay sa mga delikado at patagong maliliit na minahan sa 40 probinsya sa bansa. I'm against any destruction of the environment, whether large scale or small scale. Now with the small scale, ang dahilan kung bakit nila ginagawa yan ay more often than not kasi mahirap sila. And ang may kasalaman dyan, ang pamahalaan. We didn't take care of them. So nagmina na lang sila kasi they have to support their families. Okay, so you cannot just stop it without doing an alternative economy. And I'm doing that. Sinagot din ni Lopez ang mga batikos ng mga mining company na hindi dumaan sa proseso ang closure order ng DENR laban sa 21 kumpanya. The audit was done almost 6 months ago. 6 months. Okay, and then after we did the audit, we gave what we felt were erring mining companies show cause. And then nagbigay sila ng reply. And then I created a committee to fast track it. They took so long. And then at the end of the reply, we investigated lahat ng replies nila. Sa Kongreso naman, kinwestiyon ni Representative Ace Barbers ang audit. Bakit raw pinamunuan ito ni dating Undersecretary Leo Hazareno na kinuhang consultant ni Lopez kahit sinibak na raw ito ni Pangulong Duterte? Wala pang sagot si Lopez sa isyong ito ni Barbers, pero nauna nang ipinagtanggol ng kalihim si Hazareno nang matapang daw nitong binuo ang kanyang audit. Mark Salazar, GMA News.